Alam niyo, di ba marami pa talagang mga wala ng properties? So tayo as mga team leader, sales manager, sales director, paano ka ba tayo talaga nakakatulong sa mga clients natin? At gusto talaga magkaroon ng bahay. Parang gusto kong marinig mo na yung saloobin or yung comments ng ating sales director. Sige naman doon, ano nga ba yung magandang rating nila? Bakit ba? Or paano ba tayo nakakatulong sa kanila? Kaya nga sabi ko lagi sa mga agents, we're not only real estate agents, we're also educators. Kasi tinuturuan natin sila about the importance of entrepreneurship, yung policies, yung mga kailangan nilang gawin para ma-acquire yung property. And also, tinuturuan natin sila ng responsibility ng isang future homeowner, which is yung pagbabayad ng organization, pagsasagot ng requirements, di ba? And other kailangan nilang bayaran. Also, meron kasi MRI, FI. So, lahat yun, kailangan natin maituro sa kanila. At syempre, bago natin maituro, kailangan alam natin yun. Kaya, napaka-importante bilang isang real estate agent na ikaw rin mismo is nag-aaral. Inaaral yan. So, through seminars, trainings, no? And also asking mentors, also yung mga developers. Kasi iba-iba rin ang mga policies ng bawat developers. So that's it, no? Bilang isang real estate agent, and we're also educators. So narinig po natin, napakaganda talaga na as a realtor, real estate salesperson is to educate our kabarangay para natututo sila sa pag-avail ng properties, lalong-lalo na sa mga first-time home buyers. So ngayon pakinggan naman natin ang ating sales manager on my website. Yung kanyang mga suggestions and comments para po sa mga first-time home buyers. Sa mga first-time home buyers, napakaganda kasi. Ano yun, starting home, no? Kumbaga parang if you're creating your with your partners ng buhay, syempre instead of buying agad ng lot para mapagawa kayo agad ng greenhouse service, di ba agad ka. So some people kasi they started talaga ng mga ganyan, yung mga affordable homes, yung mga rent-to-own, nagtatawag na rent-to-own yung in the future magpupunta sa iyo yung mismong bahay, no? Yes. Parang binabayaran mo siya ng parang... Di ba meron tayong mga in-offer na? Yeah, actually, daming developer dito sa may Zambales, meron tayo dito sa Subic, meron tayo dito sa may Castilleros. And then, hindi lang sa mga first time, no, para sa mga investors naman, no, Sir Algerito kasi yun, no, parang nag-create sila ng generation of wealth nila. No, kasi instead of using your money sa mga ibang bagay, ini-invest mo yan no, na in the future, yung family mo na may kinakahanap. No? Yun yung kagandahan doon sa pag-i-invest mo ng properties. Isa kasi may iba, may pera, kung ano yung ginagawa, isa nagagastos lang, di ba? So iba naman, bumili ka na ng property, pinaka-the best kasi investment dito, house and lot talaga. Yes, di ba? Kasi over the years, tumataas ang value ng mga property. They also kapag kasi meron kang kinuhang bahay, house and lot, for investment, you're also having your passive income, future passive income. And ito ay way of, parang for savings. Mapipilitan ka talagang magtabi na hindi mo gagalawin. Talagang parang na-educate ka na, yung self-discipline mo na. Di ba, aminin natin, pag meron tayo sa savings account natin, pag meron sila dyan. Tsaka nakatip na natin gastusin. Nakatip gastusin dami na pala dito, gastusin, bawasan natin ng konti. Na eventually, napakasunod-sunod yung bawas, di ba? Hanggang sa hindi mo namamalayan, napunta lang sa wala, yung pera mo. Pero yun nga, pero doon nga sinabi nyo na if you're thinking na may binabayaran ka monthly, natuturuan kayo, na-educate ka na mag-save para, yung din yung sa asset test. Yes. Asset test. Na natatry ka na, yun nga, parang every month mo, may obligasyon kang mag-save ka talaga, which is good, no? Para sa mga nag-isip. So, kabarangay, kami tayong natutunan from our sales director and sales manager. And I hope na magpapalo ka pa sa mga next video and podcast namin. Bye!